Good morning mga ka-DIY, no? Welcome back to my YouTube channel. So, ngayong araw na to is ipakita ko yung small solar setup ko, no? So, may mga kulang pa to, like solar charge controller na MPPT. Kumusta yung brand na in-order ko sa Shopee. 25 amps lang yun. Tapos, mga wires dito. At additional cooling fan sa inverter. So, itong setup na to is ano yan, pang maliitan na konsumo lang, no? Ito yung kabitan ng papuntang solar panel. Tapos dito dadaan. Tapos DC breakers, apat. Solar panel, solar charge controller. Tapos ito sa DC sa mga power. Tapos ito sa inverter. Tapos yan, inverter output niya ito LVD natin, tapos power on delay. So may delay yan na 10 seconds kung mag-on siya, hindi automatic aandar yung sa may output niya. So may 10 seconds delay siya. Tapos mechanical relay ito, tapos AC breaker. Tapos papunta ng outlet. So dito naman sa DC side, may fast charger dito, no? Dalawang QC 3.0 quick charge. Tapos power delivery, I think kaya niya mag-deliver ng 60 watts up. 60 watts. Gandahan ditong module na to is meron na siyang built-in na on and off na switch. Tapos may voltmeter na din siya display. Tapos dito naman kabila is ito yung 12 volts output natin, no? Na barrel jack or female barrel jack. Tapos ito cigarette socket natin at itong low supply na USB power. Tapos switch niya para ma-switch off. Yan. On. Tapos PZIM natin. Yan. Dito makita natin kung ano yung kinokonsumo natin, no? AH, battery 12, voltahe, amps, watts, watt hour, state of charge, at running time, no? So, meron tayong 15 watts na kinokonsumo kasi ito nagcha-charge tayo ng speaker. So, try natin i-unplug yung speaker. Ito. Yan, wala na. So, yung konsumo natin is 9 watts na lang. Bakit 9 watts, no? So, ito. Meron tayong maliliit na power 1 lang. Standby. Off natin. Yan. Lumiit na. Mas lumiit na. Lumiit pa. Tapos, off natin yung inverter natin. Yun. So, may almost 3 watts tayong kinukonsumo. Dahil yan sa dito. Sa LVD, power on delay, relay, at mechanical relay. Yan yung nakukonsumo ng almost 3 watts. So, ito yung small solar setup natin, no? Medyo komplikado na yung connections nito eh. Kasi ang dami na natin module na nilagay. Lalo na dito sa AC side. Ito, LVD. Tapos may power on delay pa, relay. Tapos mechanical relay. Yan. Yan. Tapos meron din pala tayong dito. Itong lugs, no? Positive, negative. Para to sa mga 12 volts na mga alligator
clip. Yan. So may power na yan. Wala yan. Hindi yan dumaan sa ano yan, switch. Yan yung terminal logs natin. So sadly guys, no, hindi natin maipapakita yung connection nito, no, dito na side kasi pahirapan ko tong kinabit kasi medyo maliit lang yung allowance ng wires natin na tinaan dito kasi mahirap din kung mahaba kasi hindi mapasok ko tong takip, kaya pahirapan to, baka ma-short. Kung ipapakita ko na lang sa inyo yung diagram soon. Tapos ito temporary lang to guys, number 12 lang to na silicone wire. Ang tama dito is number 8. So itong breakers din temporary lang tong dalawa din kasi 40 amps yung DC breaker na ilalagay ko dito. Yan. So ipapakita ko na lang sa inyo soon yung complete setup nito na wala nang kulang guys. So sa mga nagtatanong kung magkano gastos ko dito, I think almost 8k or 9k ganyan guys. Hindi hindi kasama tong battery na to. Ito na set up lang kasi ito is nagtatrabaho ako sa e-bike pang testing lang ko lang to. Order tayo kahit minimum ng 50 ah na Life PO4 or mag-assemble tayo soon. Yan. So salamat mga guys, no, sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Salamat mga guys. Masayang araw.